po available sa private sector. May mismatch lang tayo dun sa skills na alam ng ating mamamayan at yung educational requirement po na kailangan ng ating industry. That's why ako ay very important po na talaga magkaroon ng edukasyon ng ating mga anak. At imamatch natin dun sa pangangailangan. Bigyan ko ng example. Ngayon, marami po mga computer programmers. So, ang IT po is very popular. No? Pero yung mga anak natin, kung gusto papasok, journalism. Ano trabaho mo? Okay. Diba? Wala pong available na masyadong trabaho dyan sa journalism na yun. Kung gusto natin, for example, mag-aral ng political science, diba? Pero ang trabaho namang available ay accounting. Medyo may mismatch. Ito po yung sinasabi ko na kailangan po natin. Hindi lang po ano yung gusto ng bata, pero kailangan meron din counseling or guidance counseling na magkaroon po ng career path planning. So, ipaparte po ito ng ating ginagawa ngayon. So, kausap na rin natin po ang Department of Education, no, sa DepEd po natin, para nga pagdating pa lang ng grade 10, 11, 12, nag-iiba na po yung ating pananaw. May bago pong batas ngayon na pinutulak si Congressman Roman na magkakaroon nga ng different pathways, no? Multiple pathways ang ating mga kabataan. And doon na rin po tayo tutulong. So by next, hopefully, bigyan niyo ulit kami ng tiwala. Dahil nandito na yung programa naman natin para sa education for college education. By next term, ang priority naman po, ako ang magiging priority ko, ay magtutulak ako ng mga programa for technical and vocational skills training naman. So doon sa mga ayaw mag-college, pwede na kayo pumasok ng different skills from heavy equipment, machinery, operation, to welding, to kung ano man ang mga ibang gusto o hiling ng ating mga kabataan. Basta importante, magkaroon sila ng trabaho. Okay? Yun po yung kailangan. Second question. Second question, ito ba number 2? Okay, so monthly medical assistance ang lahat ng PWD. Meron na po yan. Siguro bang Councilor Angelo, ikaw mag-explain itong panukalang ito na pinasa natin. Thank you po, Vice. Magandang umaga po ulit. Ngayong taon ho, magkakaroon ho, pero para ho sa bedridden pa lang po, magkakaroon na rin po sila ng 500 pesos monthly cash subsidy po. Local pension din po nila. Pero po, sa pag-aaral po namin, hindi pa rin po kaya yung buong persons with disability. Kaya inumpisahan po muna namin sa mga bedriddens po muna. But hopefully, by next year, at kung tumaas pa rin po ang ating pondo, meron na naman pong nakasalang sa council po na ordinansa patungkol po sa pagbigay ng subsidy po at hindi subsidy, ng local pension po para sa mga persons with disability. So, pinag-aaralan pa ho dahil alam niyo po, ang unang-unang problema po talaga sa persons with disability ay yung datos. Hindi po kasi talaga malinis yung datos. Alam po natin, nagkalat po ang fake IDs patungkol po sa persons with disability. Kahit ang isa pong fake ID is equal to isang talagang nangangailangan na persons with disability na mawawalan. So, yun po yung inaayos natin dito. Pero, huwag po kayong mag-alala, pinag-aaralan po ito ng buong council. Thank you po. Okay, thank you, Councilor Andrew. Yung huling tanong, maaari pa bang magkaroon ng isang developmental doctor, psychiatrist, pediatric doctor, so maaari mapuntahan ng mga pasyente na hindi na po sila magsubayad ng mga kung saan po ay pwede mapondo ng city government. Okay. Ang problema natin malaki talaga ito, ikakwento ko na rin sa inyo. We have 150,000 students sa ating public schools. Recently po, I was in touch with the Department of Education sa ating schools district superintendent. Ang assess po na meron pang pangangailangan ng special needs ay nasa 1,000. Ang hindi pa na-assess na ang tingin ng ating mga teachers na kailangan nila ng special needs education is about 2,000 more or less. So, total po niyan is 3,000 kids out of 150,000. That's 2% of a student population kailangan po ng special needs. Tumataas po ang incidence ng ating mga kabataan na kailangan ng special needs. Ang cost, hindi po natin alam kung sa diet pa, sa kinakain pa natin, o sa gadget pa, o saan man. Hindi natin alam.
But anyway, kailangan po ma-address ito. Meron po tayong mga open slots ng ating mga schools. Sa ating lokal na pamahalaan, meron po tayong open slots. Ang problema, walang nag-apply dahil kulang ang ating developmental psychiatrists, psychologists, and child psychologists dito sa Pilipinas. We had 6 po ang ating special needs kids at teachers pala for our special needs school. Ang SPED school natin dito sa Central Elementary. 6 ang ating special teachers, special ed teachers. Noong October of last year, pinailan po yung 3 pumunta sa San Diego sa California. Ang problema, 3 na lang po natira ngayon. So, hindi po problema yung paglalaan ng pondo, paglalaan ng pera. Ang problema po natin, walang qualified. Para sa kaalaman din nyo, during the pandemic talagang umakyat ang incidence ng yung issue ng mental wellness. No? Ano naman po natin ito. At ngayon talagang napakalaki ng pangangailangan natin. So, kung meron kayong alam, sabihin nyo dito po sa Pasig, ang dami natin bakante, no? Ng mga posisyon. Ang problema, wala pong nag-a-apply. Ang masakit talaga, marami pong nag-a-abroad. No? Nurses na lang po natin eh. Sa mga nursing po natin, meron tayong mga nursing scholars, may 2-year return service po tayo. So pagka-scholar kayo ng Pasig, dapat 2 years kayo magtatrabaho para sa city. Para sa ganon, may balik din naman sa bayan natin. Ang problema ho, wala pang 2 years, sige ba, nag-abroad. Nakakuha lang ng 1-year experience sa PCDH. Lalayas na pupunta na sa abroad. Yun nga po sinasabi ko, kailangan po natin sana ng konting pagmamahal. But anyway, on our own, ito po, para alam nyo rin, ito, hindi nga alam ng ibang mga konsehal natin. On my own, no? Dahil nga nakita ko pong malaking problemang to, nag-reach out po ako sa isang foundation, so Community of Learners Foundation. Itong mga to ay special needs kids ang hawak nila. And they've been working with the Department of Education, no, to help train our teachers. So when I spoke to yung ating mga teacher dito, mga principal, sabi nila, guys, kailangan namin ng program kasi hindi alam ng mga teacher natin how to deal with the special needs kids. So nagkaroon po tayo ng training, no, itong last month lang, ng ating mga kindergarten teachers. So nakapag-train na po tayo ng 175 kindergarten teachers natin from our public schools, no, on how to lead and address yung pangangailangan nila sa ating special needs. So, yan po. That was, on my own initiative project po natin yan. So, hopefully, susunod na po yung sa elementary and yung sa high school. So, at least, no, meron po tayong ginagawa ng action. Kasi ang hirap talaga, ang pinakamahirap talaga yung nandiyan po yung mga posisyon, pero hindi po napupunod. Pati nursing po natin. Kung meron kayong kilala mga nurse na gaano ka trabaho, bukas sa bukas, pwede natin i-hire sa PCTH. At dami yung opening. We need people to help yung gobyerno natin. Kaya nga, kung meron kayong mga anak na gusto mag-aral, mga apo, ito yung mga programs, no? Nursing, special needs kids, psychologists, psychiatrists. Yung misis ko nga si Mikey, kailangan niyo si Mikey, di ba? Ngayon, na-master siya in clinical psychology. Kasi nakita niya, psychology graduate siya ng Ateneo. Ngayon, mag-master's degree siya. Kasi nakita niya talagang malaki ang kailangan ng psychology. So, yun lang po, nakwento ko lang, no? Kung sana nabigyan ng konting kasagutan itong tanong ni Kusin mong nagtanong ko. Meron pa po, yung sunod po nating katanungan, ito po ay galing sa concerned citizen din. Bakit marami pa rin po ang hindi sumusunod sa tapat mo, linis mo? Okay. Tapat mo, linis mo. In as you go, yan po ay ano rin yan. Primary motor yan ay si Kaunsihala Angelo de Leon din yan. Diba? Explain mo naman. Ikaw na naman explain. Okay po, kung bakit rin po maraming hindi sumusunod, hindi ko rin po alam. Ayan, si Kapali. Pero isa rin pong nagiging problema ng, pero nasolusyonan na kasi nagkaroon na ng meeting eh. Kung sino yung maglalabas ng OVR, ng resibo, pag nahuli ka, sino yung magbabayad.
sino yung makakasuhan at sino yung haharap sa kaso. Naging problema ho kasi yan kasi kung barangay ba, yung senro po ba, yung sa department head, yun po yung nagkaroon. Pero nagkaroon na rin po ng kalinawan yan para po kung aakyat siya sa kaso, sino yung tatayo bilang pinaka-complainant. Pero naayos na po yan. Hopefully po, ipagdasal din po natin, I think, tayong lahat, bilang Pasigueño, kasi kung ngayon po, totoo naman po kung nakikita nyo kung paano ang pagbabalik ng pagmamahal sa inyo ng gobyerno. Sana bilang Pasigueño, ganun din po ang ibalik natin na respeto at pagmamahal. Kasi hindi rin po talaga kaya ng gobyerno to. Laging sinasabi ni Vice, kung ilan ang barangay San Miguel, ilan ang barangay total population? 42,000. Pero ang barangay employees ay nasa 200 employees lang. So, hindi po talaga kakayanin. Pero kung sama-sama, tulad po na sabi ko, kung sama-sama po tayo, kayang-kaya po natin gawa ng paraan ito. So, sana po, disiplinadong San Miguelenyo po ang kailangan natin. Kapani? Sabi ko kay Gausia, alam ko sagot yan. Kung ayaw niya maglinis, huwag na lang magkalat. Di ba? Di ba? Tama yung ordinasyon ang ginawa ni Consiala, tapat mo, linis mo. Ibig sabihin, yung tapat ng bahay mo, linisin mo. Huwag kayo maghintay ng sweeper, huwag kayo maghintay ng tupad. Kasi tapat ng bahay niyan. Di ba? Ulitin ko ulit, ang kalinisan ay nagsisimula sa sino yung pinaka-ilaw ng tahanan? Yung ina. So sa ina, lagi si inay. Ang lagi magpapaalala. Di ba? Si Itay, lalabas siya, tatambay, magiging sa harap ng bahay niya. Iiwan yung kalat. Di ba? Tapos yung sigarilyo, bote, lahat na lahat. Ihintay niyo maglilinis sa sweeper. Hindi naman trabaho ng sweeper po ang maglilinis sa tapat ng bahay ninyo. Di ba? Sabi nga, paano malulutas ang problema? Ang problema ay nasa tao. Ayaw nilang magkaroon ng disiplina. Diba? Paano tayo uusap ng maganda kung mismo sa loob ng tahanan natin ay hindi natin sisimulan? Ako nung umupo ko nung nakaraan, sinimulan ko. Linisin ang bakuran ng barangay. Linisin ang loob ng barangay. Yung dati yung kinabangan ng Romulo Building, ngayon, yung 4 na palagpak, lahat ng floor, napapakinabangan natin. So, nandiyan na po meron tayong library, may audiovisual, at may naging tahanan na po ang i-5 natin na dati ay pakalat-kalat lang doon sa labas ng barangay hall. So, doon natin sisimulan sa mga tahanan natin. So, yung dati nating function hall na napakadumis, puntahan nyo ngayon, napakaganda ngayon. Nagagamit at napapakinabangan ng maraming tao. In fact, bago pumunta dito, may pa-seminar ako sa barangay. Meron tayong Women's Month. May seminar ngayon doon ng Women's Right ng Magna Carta. Imbitado doon mga HOA. May natanggap yung mga letter, di ba? So doon natin sisimulan na magkaroon ng kaalaman ang bawat mga HOA. At kayo man ang magbababa sa inyong mga membro. Di ba? Lagi ganun lagi. Dandan lang, tuloy-tuloy lang. So ulitin ko ulit. Kaya natin maging maayos sa isang barangay kung tayo magtutulungan at magkaroon ng disiplina. Para naman si Sangguniang at si Mayor, may ibig yung mga problema. Sa barangay pa lang, tayo ay umayos na. Diba? So, patungo tayo sa ibang pag-gobyerno ngayon. Dati, kuya ko lang. Ngayon, bawal na ang kuya ko sa barangay at saka sa city. Lahat nagtatrabaho tayo. Sayang kasi ang binabayad ng mga tao na buwis na pinasasahod ko binibigay ng alawas sa kanila. So, ito simple lang. Ako siguro, tatas ko ni bago ko kung ngayon dogi. Alam niyo naman, nung mula na maupo ko, kung pasok tayo ng alas 8 ng umaga, umuwi po ko ng alas 7 ng gabi sa pamilya ko. Ultimo Sabado, whole day, paglinggo, half day naman ako, kasama ko na magsimba ko sa pamilya ko. So may dedikasyon. Kaya kung pinipili nang ilalagay sa dapat paglalagyan, yung marunong magtrabaho at naiintindihan yung trabaho nila. Okay? So simple lang yun. Alam niyo na, piliin niyo yung makakatulong sa inyo ng maayos, at inataguyod ng totoo ang Pasig. Yan. Kung minasalta ako, bitin. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat ka. Okay, nagdadagdag ka po ba? Yan. Ang susunod naman po, Press Larry.
Sa lahat, magandang umaga po sa ating lahat at sa ating buding Vice Mayor Dudu Dorosky at mga City Council at Maning. Sa ngayon, nagpapasalamat ako sa inyo lahat sa mga tumalo at para maano natin talakayan yung mga problema dito sa ating nakasakupan. Kaya, una sa lahat, maraming salamat sa pagdaling nyo para masabi natin ang mga problema dito sa ating nakasakupan. Dahil sa ibang mga hawa na mga presidente dapat ipaalam natin sa kanila ang mga problema natin. Ilang po. Maraming salamat. Thank you, sir. Chris, ano yung problema mo sa Meralco? Habang nandito yung Meralco, nandiyan si Sir Alvin Flores ng Meralco. Ito po, ang problema ko po dito sa amin sa Meralco. Last year po, sa amin, problema po yung internet sa labas. Kaya nag-overload po. Ngayon, sa gabi, wala mga kuryente. Ang problema po ang mga sito. Kaya po na Wala mo yung street light o... Napuputulan po. Dahil nag-overload po ang linya. Dahil wala po ang sariling transformer dito po. Hello. Good morning po. Apo. Yung regarding po kasi dito, kung matatandaan ko, nagkaroon na tayo ng offline kaayusan din dito. So, yung mga wire po kasi na pumasok dito, puro load side na po ito. So, customer side. And then, nung nagkaroon ng offline kaayusan dito, nagkaroon din po ako ng suggestion kasi may mga poste na ng Meralco dito eh. Kailangan lang magkaroon ng isang mother order na mag-a-apply para malagyan ng transformer. Ang pinag-usapan nga namin noon before ni Kong Roman, eto sana, pagkakakapitan na ng kuryente, ito yung magma-mother order para magkaroon ng secondary wire sa loob, saka transformer. Pero mukhang hindi pa na-apply hanggang ngayon itong multipurpose. Pagka naipasok natin. Bali, sa ngayon po, meron po. Bali, ang problema lang po, nasa labas po yung lahat ng kontador namin. Dahil sumasabog, nagkakaproblema yung linya ng kuryente. Ang pinaka-solusyon natin dito, kahit isang application lang sana, wala ho ba nagpapakabit ng kuryente o nag-a-apply dito? Papasukan po natin. Sige sir, pwede. Kung yung bahay nyo, wala pang o kulang ng metro, kayo yung tatay yung mother order ng application, papasukan mo natin ng facility. Sige po. Galing ko po. Tapos wala hong babayaran dun sa transformer na ilalagay o dun sa mga wire na ilalagay. Maraming salamat po. Hindi po tayo din magtatapos ha. Kapag napasukan na po natin ng Meralco facilities to, since nasa labas lahat ng metro nyo, pwede na kayo ngayon mag-apply individually ng relocation. Ibig sabihin, pwede nyo lang ipalipat sa harap ng bahay nyo. Remodeling po. Yun lang po, kailangan talagang merong isang kumilos para dun sa application. Ako na po. Sige sir, usap tayo mamaya sir Larry. Sige, salamat. Salamat po. Thank you, Alvin. Salamat. May mga iba pong reklamo na kusay. Yes, Larry. Ano yung kailangan mo sa CR ng multipurpose? Bali, ito po, Vice. Ang problema, last year lang po, yun sa amin before po. Ang problema mo, yung CR ng tingnan tubig, naglilig. Ngayon, hindi pa wala nagkakaroon sa multipurpose. Last year pa po yan. Maintenance. Pasilip mo agad kung ano pwede niyong gawin. Siguro na. Kaya nyo gawin ngayon, gawin nyo na ngayon. Ha? Okay. Ayun, salamat po, Vice. Okay. Sa ganun po, matugurin niyo po lahat ng problema namin. Ngayon, yung iba pong yun na po, Vice. City Council ay salamat po. Thank you po. Meron po tayong lineup ng tanong. Wait lang po. Tatawagin po namin kayo. Okay? Next po natin, Sir Edwin Pascual. Hindi po kayo, sir.
Magandang umaga po sa ating lahat, sa aking mga kalugad dito sa Players Village. Sa inyo po, ang Master, Supreme Master, Social. Salamat po sa inyo sa pagbisita at kailangan kapag dinig sa aming mga hinain. Yung pong aking concern, sana po, yung pong cost po ng mga bakal din, marunong po na po yan, napatagal. Yung load ng mga kuryente, baka maging sanhi pa ng tulog kung may magubal, lalo na po sa nila yung harapan. Yun lang po, at saka yung drainage dito, magkaroon po ng tataging paminsan-minsan. Kung wala po lang kayo yung drainage system, hindi pa nabibigkad. Yun lang po, salamat. Yung sa declogging po, kaya na yung company magpa-declog dito. Sa ibang lugar ninyo. Anyway, yung iba na declog na ng city nun. Pero po yung sa mga poste natin, ano po yan, private po yan. Oo. Ay, dito lang sa kabila pa. Yan mga poste po na yan. Hindi na humiral ko yung private yan. Diba? Actually po, yung mga nakikita nyo sinasabitan ng mga wire nyo, puro private po yan. Most likely, yung HOA po ang nag-provide niyan nung time na kinabitan ng mga kuryente. Ang pinaka-solusyon po talaga dito is magkaroon tayo ng application dito sa isang site dito at saka dito para pumasok po yung linya ni Meralco. Ganun lang po yun para masolusyonan natin. Meron na po kasing nakatayong poste vice. Actually, may nakita na akong 3 poste rito na pwedeng lagyan ng kahit 2 transformer para makagkaroon na ng secondary wire niyan. Actually, kahit hindi si press yung isa lang mag-apply, kung meron kayong bahay dito na wala pang sariling kontador, applyan niyo na sariling kontador para umai-project natin. Wala hong babayaran dun sa facilities, dun sa transformer at saka sa secondary wire. Ang babayaran lang po yung service deposit at kailangan nyo lang po mag-comply dun sa requirements. Para hindi na po natin alalahanin din yung mga wire na yan kasi sobrang delikado rin po talaga, lalo at magsasummer pa mo. Yung service deposit currency, ang pinaka-minimum po is 1,600. Equivalent siya sa average ng 1 month consumption nyo. Yun yung service deposit na tinatawag. And then wala na pong ibang kinokollect si Meralco. Yun lang po. Thank you. At least malinaw. Si Press Sari na siguro mag-coordinate kay Sir Alvin. Si Councilor Kuboy po may dala. Iaragdag po sa si Buboy. Hello. Kaya po ang sabi ni Engineer Alvin, mag-apply ng relocation. Pagka nakapag-apply na po kayo na dito, tanggal na sigurado yung mga wire na yan na naka-diretso. Kasi yung pinaka-metro nyo nasa labas pa no? Pero pagka nag-apply na kayo ng relocation at nagkaroon ng mother meter dito, mawawala na po yan, sinisigurado ko sa inyo. Kaya lang, hindi binag-ibigil Alvin, na pagka nag-apply kayo ng relocation, kailangan nyo pa magpunta sa Office of the Building Official, hihingi uli kayo ng CFEI, yung Certificate of Final Electrical Inspection. Pagka po hininga kayo, huwag po kayo magalala, kami po ni Vice Mayor Donald Jaworski at buong sanggunian, tutulungan na lang po namin kayo para hindi po ganong mahirap yung pag-a-apply ng CFEI ninyo. Yun lang kasi na pinakamahirap yan yung CFEI Bago ka mag-apply ng relocation, apply ka muna ng CFEI. Ano kailangan sa CFEI? Proof of ownership, building permit, occupancy permit. Pero bahala na kami ni Vice Mayor Donald Jaworski kung paano namin kayo matutulungan. Yun lang po. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Next po natin, Beth Elizaga. Nandito po. Ayan ma'am, good morning po. Okay. Actually, hindi po ko ito katanungan concern lang po. Mga tayo, particular na mga empleyado ng MSI, Copico, nakabaralbal along main road. Hindi lang po parking, sila mismo, mga nakatambay, nagkakalat, nag-iingay, parumbado,
Hanggang sa dumating kayo yung point na may isa, pumasok sa private property ng hipag ko, parking area. Sinita ko na maayos, hindi niya ako pinakinggan, 2 beses, 3 beses, hanggang sa tumaas na presyon ko, sinugod ko siya. At pilit kong pinagdadampot ang kalat niya. Sa madaling salita, hindi niya dinampot, sinunda ko siya palabas, pagdating sa bago dumating ng kanto, tinutukan niya ako ng box cutter. Sa akala niyang matatakot ako, lalo akong nanghigil sa kanya. So, sinunda ko siya hanggang sa pumasok siya ng MSI, dumiretso ako sa presinto, inireport ko, ng Diyos, pinatawag siya kasama na yung supervisor niya. Kinagabihan din, pumunta akong barangay at nag-file ako ng platter. Ang balita ko kanina, masisante. So, yun po ang concern ko. Kasi, bukat lang po ang bahay ko. So, ando doon ng mga tindahan, wala namang kaso tumambay eh. Huwag lang magkakalat, mag-iingay. At saka, may trabaho sila, inaabot ng sana oras ang pagtatambay nila. Nung after ng incident po na yon, umaksyon ng barangay tanod, nagbantay, kaya lang makalipas ang balik na naman. So yun. Ano pa pa? Tapos yung mga bata, may playground, may court. Pero yung mga bata, pagdating ng hapon, pag walang pasok, walang eskwela, nasa kalsada naglalaro. Hahabulan, naglalaro ng basketball sa kalsada. Ang mga sakyan ng Summerfield at employees labas-masok, pero mga bata ayaw magpatingan. Okay, anong oras po yun usually, no? Yung mga bata? Hapon or gabi? Hapon, at saka, sige po ma'am, gawin ho natin, no? Siguro, bahala ka na magpaikot ng tanot. At the same time, sa ating vision order, ikutan nyo na lang. Pag narinig ng magulang na sinisita mo, anak nila sila kagad. Ang kalsada ho, para sa sasakyan, hindi para sa bata. Para nasagasaan yung mga anak natin, mas malaki yung problema. Masalanan pa ng bata. Pero sa ating ano rin, siguro sino ba precinct commander dito sa lugar na? Diyan ba siya? Wala. Ganitong gawin natin, pakasabi sa precinct commander, i-coordinate kayo ma'am. Kung meron kayong nakikita ganyan mga tambay kalat, itawag ko sa police natin para sila kumakto. Hindi po, sa police natin po. Kasi pag sa ugnayan kayo tumawag, mas matagal po ang proseso. Pero kailangan natin immediate action para mag-dispatch agad sila ng mga tao. Kakausapin ko na rin po ang ating kapulisan para sila yung Thank you, ma'am. Maraming salamat, Vice. Ayan. Na-actionan po yan. Gagawa po ng solusyon. Next po natin, Sir Edwin Pascual. Tapos na. Ma'am Edna Cruz. Kanina po. Ayun. Hi, ma'am. Good morning po sa inyo lahat. Ang concern ko po, yung cable wire. Sobrang dami na doon sa SSD. Tapos yung mga truck, iba lagi na puputol yun. Yun yung nare-report ko lagi sa barangay. Kaya kailangan. Tapos yung poste ko, kailangan baguhin kasi mahal ko yun. Iba baguhin ko ang poste ko sa amin. Kasi lang. Lagi na transmit ko, yung anong kanto, yung bahay ng Matiyos. Lagi na engineering spot, puntahan mo ng telco, yung lugar, di ba? Tapos, tignan mo na rin yung poste, ma-repair na lang. Sige po, may task force po tayo para dyan sa mga spaghetti cables na bawal na po yan pinasa natin yung pinasa. Sige po, papuntahin natin na. Sige po ma'am, yun ang napo-coordinate. Ayan po, pupuntahan po ngayon, ma'am. Maraming salamat. Next po, Cecilia Bautista. Ma'am Cecilia.
Good morning po sa lahat. Ayun lang po kasi yung request ko lang po sa garden. Alam po ni Kap. Kasi po, hindi po kami mayayos yung mga halaman namin doon sa garden po namin kasi wala pong, yung request po namin kasi na state mapping. Okay na yan, hintayin na natin maabot yung budget ko this Friday. I-try natin yung garden mo. Hindi. Walang problema yan. Ang katapat lang yan, maabot yung budget. Okay yan. Dami po kasi mga pati buto ng bulalo sa inyo. Kinakalkal po kasi ng mga hayop. Oo, nadaanan ko, nakita ko nga. Pero maganda yung tiny mo doon talaga. Sige, hintayin mo lang. Thank you po. O ayan, diba? Sikap na pala bahala dyan. So next po natin, Reynaldo Paes o Perez? Paes po, ayan po. Kasi lang po, doon po kasi, nung isang gabi, nagkaroon ng muntik na sunog doon sa tricycle. Napakaliit na po ng iskinita, tinatambakan pa ng mga tricycle. Balik lang po yung iskinita na yun doon. Dito po sa Binaya City. Marami po tricycle mga nakaparada. Doon pa mismo sa may gate, o kaya dito rin sa may gate nga. Nung nakaraang taon po, nagkaroon na sunog dito sa may Ewan ko lang yung bahay yun, nagkasunog po talaga. Hindi makapasok ang bumbero kahit maliit. Dahil sa dami ng mga nakaparking. Yun lang po. Okay, ang problema ko talaga natin, hindi lang dito, no? sa buong Pasig, yan po ang problema. Pagdating mo sa gabi, talagang mga parking, tricycle, sasakyan, pati mga motor. Ito, ikakwento ko na lang sa inyo para maalala ninyo. Ang Villa Crucis po sa Manggahan, nasunog po yun noong nakarang taon. November yata yun, no? Nasunog. Hindi makapasok po yung bumbero dahil sa double parking. Naubos po yung mga bahay nila dahil nga dun sa double parking o illegal parking. Kaya tandaan po natin, no, sa ating mga kapitbahay, baka inisip natin, walang mangyari. Huwag natin isipin walang mangyari. Isipin natin kung ano ang pwede mangyari at kung anong pinsala pwede madulot po sa ating mga buhay. Kung iisipin natin, hahambalan natin ating mga sasakyan. So siguro sa ating traffic CPP mo, paikutan niyo na nga lang itong lugar na sinasabi niya sa Sergio para mahuli natin itong mga illegal parking lalo-lalo na pagdating sa gabi. Okay. Thank you. Sino pa? Ano pa? Next po natin, June Lastimosa. Sir June? Kaya ka lang po, coach. Nakalang po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang concern ko po na dyan, number one, yung street lights. Meron po kasi memorandum of agreement between ng Commonwealth at saka ng Employees Village. Kaso lang, nag-provide sila ng solar lights, hindi naman po maliwanag. Ilang part lang. Dito sa main road, medyo maliwanag dito, pero dito sa amin kung hindi po maliwanag. So, kung po pwede po na dati po, may programa si Mayor Pico dati po na papailaw dati. Baka po pwede na isama kami. Kahit kayo, baka po pwede yun lang. Kasi sa gabi po, talaga madilim. Solar ba? Kahit ano po, solar or whatever. Kasi kung gagamitin natin ng kuryente na LED, saan natin kakabit? Yun nga po. Yung problema, di ba? Siyempre, hindi naman papayag si Pres, ikapit mo sa kanya. 150 watts meron sa barangay. Ang problema, sino ang papayag na hindi natin itatat? Di ba? So, ang solusyon natin dyan, bibili tayo ng mga solar light, kahit barangay na magkabit.
Okay nyo lang, malapit na. Sige po, salamat. Wag lang kami, di ba kami kasama sa election ban? Ganito ang gawin natin. Papasurvey ko po ngayon sa ating engineering. Malagyan natin ng LED lighting. Pero, ang tanong ko po dito, yung anong mga road lots pa na-donate na po sa city? Na-donate. Sige, kung ganyan, di mas lalong madali. Pwede ko natin i-program. Siguro hindi po sa taon na ito, maybe for next year na natin gagawin. Sige po. At the meantime, mayroong solusyon si Caps. Pero by next year, i-program na po natin para magkaroon tayo ng LED. Sige po, kahit po Paliwanagin natin yung linyong komunidad. Sige, maraming salamat po. Isa pa po na, yung laging nasabi na ni Edwin kanina, pero wala dyan sa concern ko, ang basura po, Vice Mayor, sa Kap. Collection ng basura. Normally, ang collection po ng basura dito, ang pumapasok po dito sa Summerfield, yung malaking truck. Dito po sa amin, kung pagdating dito, nahirapan daw po sila na magmaniobra. Kailangan po namin kahit yung maliit na collector truck lang. Kahit twice a week or 3 times a week. Ito si Bonnie. Yun lang po. Si Bonnie po nasa social solid waste. Solid waste management office natin. Sige po, i-coordinate po ni Bonnie sa ating trash collection natin. Okay, salamat po. Okay, next po. Ma'am Nancy de la Cruz. Good morning po, guys. Good morning po. Morning po, Sir, alam mo po, yung kami tracker namin, matagal pinag-huli na po namin sa inyo pero hindi na-actionan. Inuupahan po namin yan, may resibo kami, kay Mr. Yap. Nagtataka po kami, bakit yung gutter, tsaka yung kalsada, sinangupahan din sa amin. Ngayon ang tanong, at sinabi po namin sa kanila kung bakit hindi nyo pa raw binabayaran ng government kay Mr. Yap, kaya kami dapat ang magbayad. Private property daw po kasi. Hindi. O yung namin po, upahan mo namin, payag po kami doon. Pero yung gutter po, at yung crossing kalsada, dapat po, hindi sinasama sa pagpapaupa sa amin. May resibo po, doon po sa resibo namin, ang nakalagay po, 18 square meter. Papacheck ko pero yung sinasabi ni Kapani, pati daw yung kalsada, hindi pa ho na magbabayaran ng city. So, pero bakit po kami ang dapat mag-surrender ng gutter at saka ng konting kalsada? kung kuwari ho, merong private property, kuwari ito, private to, dinagyan natin ng kalsada, hindi po yung kalsada po ito, naging profit na yan. Kailangan po yan talaga, either bili ng city o donate sa city. So as of now, kung private pa ho itong property nito, kasama ho yung kalsada, private pa rin yun. Yun po yung kasi meron nga ho yung mga iba, pag dumaan kayo, kuwari ng isang lugar, minsan magbabayad kayo ng toll. Kasi private for property. Parang gano'n po. Kahit nag-counter yan o kalsada, kung part po yan ng title ng private, pwede sila kayo kasi. Pero bakit po ba there? Pag may nakalagay kaming konting gamit doon, hinuhuli kami ng MMDA. Ang sabi, ano raw yun ng government? Pero pinabayaran naman namin yun. Andiyan ba si Joseph? Alam mo ba yun? Pa-check na lang natin, no? Hindi, pa-check mo na lang sa assessor's office. Hindi, pa-check mo na lang yung lugar na sinasabi nila. Kung private po talaga yan o talagang government. Kasi kung government na yan, hindi na dapat tumingin ng renta. Kasi nakalagay po doon sa resibo na rin sila, gutter at saka yung sporting kalsada. May kopya po kayo. Kasi bahay po namin, pero may kopya po kami. Bigyan niyo po kami ng konting papel, papacheck ko po sa assessor's office. Okay? Salamat po. Okay, thank you po. Kasi para ka na. May lalapit siya. Mag-water tayo, mga. At kailangan
Kailangan maging fresh, kalmado, at happy lang po tayo. Okay, next po natin. Ma'am Lisa Asio. Nandito po sa Ma'am Lisa. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa mga kapwa ko presidente dito, kay Vice Mayor, at sa City Council, kay Kapitan, at sa mga kagawad po, at sa mga ilang departamento ng city natin. Ang ano ko lang po, ang concern ko po, kasi yung drainage namin, kasi pinapalinis ko ngayon lagi yung drainage. Siguro, natutugunan naman po ng city natin eh. Yung last December at so January lang po, nilinis sa Victoria Road po. Nilinis po, tapos yung Poplan yun, nilinis din po yun. So, kaso lang po, kahit nalinis po, hindi po talaga bumababa yung tubig. Ang problema po doon na nakikita ko, ewan ko sino yung gumawa ng drainage na yun. Yung pong palabas, papunta po doon sa may sa main road. Yun, parang barado po doon o ewan ko ano nangyari. Yun. Hindi po bumababa ang tubig doon. Ma'am, papacheck natin sa engineering kung talaga baka mamaya yung slope o yung clipping po ng tubig. Meron daw upgrading tayo ngayon sa Mercedes, baka pwede kong maidamay natin. Salamat po. Papuntahin po natin ang taas. Alam ko naman kung susubulan nyo yun, basta malilapit sa inyo. Pangalawa po, yung basura naman. Sa amin, sa Victoria Road, walang problema kasi mga disiplinado naman po ang mga naninirahan yun. Di ba, Kap? Ang problema lang, alam ni Kap yun, doon sa labasan, yung sa may gate, di ba, Kap? Nakikita nyo naman, kahit na yung nakapaskil na nilagay nyo. Hindi namin alam kung sino nagtatapon doon lagi. Hindi, sinabihan ko na rin po yun. Oo. Tapos yung isa namang basurero doon sa Kapilya Santa Ana, halukay ng halukay. Minsan sinisita ko rin po yun. Kaya minsan sinasabi ko rin po kay Sek Manny, pero tinutugunan naman po ni Sek Manny yun. Nakikita may CCTV doon, sana mahuli kung sino yung nagtatapon. Yun. Mahuli, tama. Kailangan mahuli. Ayun nga problema minsan, walang disiplina ang tao. Oo, yung mga nagtatapon. Hindi po taga sa amin eh. Tapos minsan, tuturuan pa yung mga bata. Kahit di oras sa paglabas ng basura, bibigyan ng 10 20. Hindi naman tapon yung basura sa labas. Kaya yun po. Pero siguro ito, patraining na po ang Barangay San Miguel ng kanilang mga tanod. Meron na rin po silang ticketing. Yung sa single ticketing natin with MLDA. Siguro manigit ka na ng matigit ngayon ha. Doon po, pati yung tapat ko, linis ko, yung ating mga ordinansa na yung anti-poop ordinance natin ng mga pets natin. At yung sa peto, paalala ko lang doon sa mga nagpapalabas ng aso, kung saan ninyo nagpapatumi. Unang multa, 2,000. Pangalawa, 3,000. Pangatlo, 5,000. Kulong pa kayo. Hindi aso, yung tao. Hindi ko pero to. 6 na buwan ang kulong. Kaya kung ayaw nyo maglinis ng dumi ng aso ninyo, huwag na kayo mag-alaga ng aso. Seryoso po kami. Wala pong sisihan dito. Ako, simple lang. Merong isang magagalit, pero 10 matutuwa. Tama ba? Okay. Meron pa po, kasi yung mga bata naman, parang isang section ng taga Rizal High. Ginagawa nilang, ang problema doon, nagkakalat pa sila. Tapos gabing-gabi na, nandun pa sila. Kaya minsan tinatawag ko lagi. Sa kalye. Sa kalye. Sa kalye sila. Oo, yun. 5 o'clock up. Siguro paikutan mo lang yung lugar ni ma'am. Oo. Sa Victoria, no? Oo. Sa Victoria naman sila. Tapos dahil pet lover, pinapakain po niya yung mga aso. Dahil kaysa naman daw makulol. Yun po ang sinasabi ng asawa ko. Minsan, pagka naman, tinuturo ko may asawa ko may-ari. Kami po may 4 kaming aso pero nakakulong po talaga sa bahay namin. Yun lang po at maraming salamat. Okay. Update din po, no? Problema mo talaga natin yung medyo stray dogs po natin. Right now kasi, nag-issue po tayo dahil, alam niyo man, yung City Hall natin, igibayin, di ba? Dahil may problema. Hindi lang po yun. Pati yung gate office natin, ngayon kasi nandyan sa may rest, sa may motor pool natin along Sirimundo, no? In the process din po yan, inilipat din po kasi siya. So, meron po tayong mga bagong mga equipment na bibili para natin sa mga street dogs nila.
hindi pa naiisip tayo yung bagong facility ng Bento Hospital. So, konting panahon lang po na sa kaso na sila. In the meantime, siguro makikiusap din ako sa barangay. Ibang barangay din po kasi, ang pinapakiusap namin na meron kayo sariling dog pound, no? Na temporary dog pound facility para sa mga stray dogs. Para mahuli ninyo, tapos patubos natin. Kung wala naman tutubos, meron namang proper according to law, proper disposal. Pero according po sa ating batas, para hindi pa alam din ninyo, ang aso pag nihuli, no, at wala po nag-claim, 3 days po yun, tapos ini-utilize. Yun po yung bylaw. So, sana, kaya kung hindi kayo marunong mag-alaga ng aso, huwag na po kayo sana. Okay, next po. Gloria Loyola. Ayun, Ma'am Gloria. Si Mother Gloria naman pala. Uli po, magandang umaga po sa lahat. Ang concern ko po yung wala ko bang may bibigay na trabaho para sa mga senior na able pa rin naman mag-work. Meron po. Actually po, may binigyan na po ng sanggunian ng approval yung si Mayor signed with an agreement with Jollibee, McDonald's, Chowking. Priority po ang ating mga senior. Na limited work hours po at meron po mga beneficiaries. Thank you po, Juan. Isa pa po, aywan ko lang pong kasi po, nagpa-ID po ako kay Ate Sara. Nagtataka ako, nakakuha ko ng 5 kilong bigas. Nag-iunahin po kasi ako, dahil mahirap lang po kami. Ngayon po, ang pinagtatakaan ko, nandun yung present number ko. Baka mamaya, pagdating ng araw sold out na yung boto ko. Bakit ko na lang yung 5 kilong bigas sana? Kaya, naisain na lang yung sawa ko. Bakit kaya nila nakuha yung present number ko? Ibabalik ko sana na isahin na ng asawa ko. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Ayun, pinatayan ko rin tayo, Ma'am. Ang hirap mag-react dun sa kwento ni Nano. Nakakuha kayo ng QR code. Kayo ng ID. Alam nyo, ito lang mo sasabihin ko dyan. Nung araw may ID bago kayo bigyan ng serbisyo. Panahon ni Mayor Vico, ni Vice Dodot, hindi kailangan ng ID. Basta pasigyan nyo kayo pagsisitihan natin kayo. Kung gusto nyo bumalik sa dati, nasa sa inyo po yan. Pero tingin ko, sa sinabi lang ni Nanay, hindi na pala na nakain nyo na yung bigas Ulitin ko, ang biyaya, isang araw lang. Ng ayuda, isang araw lang. Diba? Pangmatagalan po ang ginagawa natin trabaho. Kaya, yung biyayang na natatanggap natin, alam niyo naman pagkatapos ng eleksyon, pustahan tayo, wala na kayong makukuha kahit anong ID pa mabigay mo dyan. Dahil naka-eleksyon, meron po kayong nakukuha ng ayuda ngayon. Noon ba meron yan? Wala. Bakit ngayon meron? Dahil mag-eleksyon. So, ako'y alam ko na. Gising na ang Pasigenyo, matalino ang Pasigenyo, at ang Pasigenyo, hindi pinagbibili ang kanilang boto. Nakakaloka, no? Nakalal. Saya-saya Ate Gloria. Pinasaya mo ang sarili. Okay, next po natin, Haneling San Agustin. Diyos ko, inform mo kami kung sasabihin mo, Good morning po sa ating lahat. Ang concern ko lang po,
magkaroon po ng hams dahil po sa mga ibang sasakyan na tumatakbo na napakabilis po. Saan po, ma'am? Sa site po namin, sir. Ang bibilis po, may mga bata din po sa amin. Mga kapitbahay din namin na may mga bata. I-coordinate na lang po namin kay Prince Larry kung saan po ang gusto niyo mailagyan ng hams. Okay na lang, Neil. Salamat po. Thank you po. Kahit dalawa lang daw. O, ayan, may lalapit sa'yo, ma'am, ha, para dun sa hams ko. Coordinate po kay Cap para magawa agad. Mag-schedule na. Okay, next one ay si Ma'am Len de Guzman. Ate Len, ayun, halika dito. Hey, good morning po. Ano po, ang unang concern ko is request po sana kami sa Villalobos Levy ng Oplan Kalinisan. Kasi unang-una doon po sa pagpasok sa may tulay, yung mga hable po ng mga hindi na active wires ng globe, sky, dahil ano po, lahat talaga, as in delikado na sa mga bata. Ginagawa na silang sa yung bitin-bitin ng mga bata. Tapos, second po, medyo mataas na po yung ng lamo. Kaya magre-request din po sana kami ng para sa pagi, kaya ng Schedule na lang po kami, ma'am, ng offline para mabili pa rin namin yung lagay. Opo, kasi medyo rin po, na-concern na rin po kanina yung double parking, pakisabay na rin po. Then, isa po sa concern ko is, yung oras po ba nang nagbibideo okay pag may party is up to what time? Usually po, 10 o'clock po. Pwede po kasi, may concern lang po ako, one time po kasi doon sa area namin, rental lang po ako. Medyo nakiusap lang naman po ako sa nagpa-party na kung pwede sana LSM na yung boys or yung tugtog. Kasi may pasok din po kami at that time, and Sunday yun, may pasok din yung mga estudyante. Pero may narinig po kasi kami yung mga salita dun sa mga ang nagreklamo, mamamatay o ipamamatay or something gano'n. Pwede po ba yun? Kasi parang sa amin naman po is nakikiusap, tapos parang Bawal po yung pagka nagsalita ng yun. Pwede niyo po ipag-blatter. kasi parang nag-threaten lang po kasi parang gano'n. Kung tutusin, nakikiusap lang naman po. Pwede naman pa-blatter. Okay, sige. O pag may gano'n, kaya na ni Capman yan. Sige po. Thank you po. Thank you po. Ang word niya kasi is, pag nagreklamo, is patay. Yun, kasi kapit-bahay din po nagreklamo. Hindi daw kasi ako siga, Kapi. Sa'yo lang daw ako siga. Okay, maraming salamat. Alin na San Miguel, ano? Ito naman Marcia, no? Bongga. Yes, ate ko, ano yung sasabihin mo? Ay, ganun. Maraming salamat po sa binigay ng scholarship sa pamangkin ko. Maraming salamat po. Thank you. Pero hindi kayo dapat magpasalamat sa akin. Pera ng tao ba? Okay, at least malino po sa lahat ng mga taga-tumigil. Okay, si ate ang nag-close ng ating talakayan. Ay, meron pa ba?